Hi guys! Welcome again to my channel. So for today's videos guys, ayan meron po tayong isang kliyente guys. Gusto niya magpa-short hair ng kanyang buhok. Kasi nakikita nyo guys, mahabang kanyang hair. So hindi siya nanghihinayang. So gusto niya daw guys ay magpa-short level na ng kanyang buhok. Mag-shoulder level na guys ang gusto niya. So ayan, sectionan muna natin bago natin siya i-haircutan. So ayan guys, ang pinaka-importante sa haircut guys ay kailangan nandyan ang sectioning na tinatawag. So ayan guys, simulan na natin ang pag-haircut. So guys, nakikita nyo yan? Sobrang habang aking nabawas sa buhok ni ma'am. Sayang diba guys? Kung ako, hindi ako magpapabawas. Charot. So hindi nyo na itatanong guys, ang pinakamahirap na haircut ay ang straight. Kasi yung straight guys, nasisilip ng mga kliyente yan kung meron pang natira, tabingi o hindi. Kaya ang ginagawa ng mga stylist, binabasa para hindi nila masilip. Kasi may mga mitikulosa guys, yung likot na likot yung ulo, doon kami nahihirapan mag-haircut. So ang ginagawa namin para hindi nila masilip, binabasa namin. Yun guys ang technique ng mga hairdresser. Charot. Hindi na, sa totoo lang po guys. Ganun po guys ang technique ng mga hairdresser. Binabasa para hindi masilip ng mga client na tabingi o hindi. Aba guys, napakahirap kaya mag-haircut na likot ang ulo. Habol ako ng habol kaya ng mga buhok nila sa paggugupit. Nahirapan kaya ako guys. Sa totoo lang. Charot. Siyempre bilang isang stylist, kailangan maging maganda para balikan tayo ng mga kliyente natin. Diba? Charot. Totoo lang guys. Kasi ako guys, hindi ako nagbabasa ng hair. Ano ako, i-dry cut ako. Kasi para kung ano talaga yung outcome ng buhok nila, yun ako guys ang makikita mo. Kasi guys, kapag basa, parang nahihirapan ako, parang hindi siya straight. Kasi may mga hair kasi guys na pag ginupitan mo, tapos tataas siya kapag basa. Pero unlike nung sa tuyo, kung ano yung ninercut nyo na halimbawa pantay lang siya guys, hindi na siya kumbaga tataas pa. Ganon. Next client naman tayo guys. Ito si ma'am, gusto naman niya ng permanent curl. So ayan, nakulot ko na siya guys. Ayan, kinukuha ko na yung mga curlers sa hair niya. It's hard. Kaya nagkakausuhan ngayon guys ang kulot. Ayan. Nagsimpo tayong kulot din. Charot. So mga palangga, ang pag-maintain naman ng permanent curl, kailangan hindi nyo sinusuklay. Kailangan kapag basa, saka nyo lang siya lagyan ng oil, di ba? May mga polish na nilalagay sa hibla ng buhok. So pag naglagay kayo nun, kailangan after ng ligo nyo, yung basa pa bago nyo siya lagyan ng mga oil. Ganun guys ang pag-manage ng mga kulot ang buhok. Sa mga kulot ng buhok guys, dapat hindi nyo sinusuklay. May suklay man kayo, dapat yung malalaki yung ngipin para hindi magbuhaghag. At kailangan after maligo, saka nyo lagyan ng oil. Yan po guys ang tamang pag-manage sa kulot ng buhok. So ayan mga palangga, another client tayo. Nagpakulot din siya. May nauna na akong nakulot kanina guys. Ngayon may pangalawa guys. Ito mas mahaba ang hair niya. Dito ako hirap na hirap mga palangga kasi yung dulo ng buhok niya dati may previous rebonding siya. So sabi kong ganun, confused ako baka hindi makulot. Pero sabi niya it's okay lang, basta may pagka-wave lang, pwede na daw yun.
Pero sa roots niya guys, ayun na yung kanyang virgin hair. So kukulot talaga yun, kaya hindi ako nagdalawang isip, talagang kinulot ko na rin kasi mapilit si ma'am. So ayan na guys ang result ng buhok niya. Finally, success naman mga palangga. Diba? Nakita nyo guys, kumulot din naman ang ends ng buhok ni ma'am. Andun yung sa pinaka-top ng buhok niya. Kulot talaga yan guys. So, ayan mga palangga, yan pa yung mga iba ko pang mga client na mga nagpakulot. So, ang iba guys, hindi na yan permanent, mga settings na lang yan guys, na kinabukasan, pag binasa nila, matatanggal na. Magandang dilag, puso ko yung nabihag, wala nang ninanais, bigay. A few moments later. Magandang dilag, puso ko yung nabihag, wala nang ninanais, bigay akong labis. Oh, magandang dilag, 1, 2, 3, 4. Magandang dilag, puso ko yung nabihag, wala nang ninanais, bigay akong labis. Oh, magandang dilag, bawat lakad mo lahat sila na. Thank you for watching.